Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Stress 5. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Nagasalamat og mga gala mayong hapon, although ang atong kapon nung dili kay tanto maayo kay nagakuan man, init man gyapon ang palibot na ilandong-landong pero dili lugar ka tuhuan ba nga ingon na nang magakitabo kay nagpasalabi ang kainit. Anyway, sa tanan nato mga suki nga naa sa balay karon nag-on nagapaminaw din sa ato nga pagpadagan sa programang Nuda Biritas mayong hapon kaninyo. Hinaut pa sa bunta nga atong batasanon ang pagsunod kanunay dinig ato nga programa, no? 3 to 4 kini MWF. Tululan ni ka episode sa tibok semana inyong madungog ang mga programang Nuda Veritas dinhi sa Radyo Ultra sa ka oras kini. O doon na kita YouTube channel ka nga para masubay ninyo, ma-review ninyo ang gipang post nga mga episode sa programang Nuda Veritas program. Ang YouTube channel sa ato ang programang Nuda Veritas, matultulan nato pinagilang sa pag-type Nuda Veritas CDO. Akong sublion, i-type lang ang Nuda Veritas CDO. Pagtuplok ninyo na manglugwa na dayon ang nagkalaling episode sa programang Nuda Veritas program. Kung inyo magustuhan, paki-subscribe, waino ni pugsanay o dili mo ganahan, ayaw pugsa inyong kagalingon. Ang amo lang tumok og tuyo part ngano nga naa para nga ma-review ni sa ato mga suking tigpaminaw. Kay naay mga panahon sila dili makasubay, dili makasunod sa mga programa. Ilabi na nining oras sa kay busy sa trabaho. So panahon sa kagabion, tungod kay kining oras sa muluntad man o kining programa muluntad man og hapit mag-oras. So mausab na ang gitason sa programa. Mapura gid mo o pagpaminaw. Sagad na mao pag-explain, pagtubag sa mga pautana gikan kaninyo, mga suking tigpaminaw nga among i-detalye ang mao nga discussion. Dili ni mahulog nga murag outline lang ang tinubagan nga dili makasabot ang atong mga suking tigpaminaw. Diha gihagpat na tugbayo para masabtan ni sa makusapa sa atong mga kaigsuonan. Okay? So mo na ang ako ang pagpahibaw di kaninyo kay aron nga maanad na mo, no? Inyo nang maandan na dayon ang pagdumdum sa oras sa ato nga programa nga Nuda Veritas. Aron ga kaing kasugdo na mo yung mga pangutana, diretso ato matagad ang inyong mga pangutana. Okay? Daganta ang atong mga walk-in nga mga pangutana kining hinatod gikan sa ato mga suking tigpaminaw, kining ato puning hatagan o pagtagad, no? Ilabi nagmarut-hurot na ang mga pangutana gikan kaninyo, pinagi sa ato sa internet, pinagi sa cellphone sa 0917-704-3210. Ako sublion, ang contact number sa inyong mga pangutana karon sa atong programang Nuda Veritas. Masubay na to pinagi sa dial lamang, no? Human ma-text, human ninyo mapurma pangutana,
i-forward na sa 0917-704-3210. Okay? Gimuan ron sa San Miguel ug Meralco, kulbaan kay ko. Unang masayo kog panihapon kay 7:30 ba ang basketball. Gimuan na sa best of 7 series para kini sa kampyonato. Una po tana atong si Ma'am Faye Mundia ato sa ning i-great kay wa ra ba ginisipyat. Wa gini siya putol part. Sukad nga nakasunod siya sa atong programa Nuda Veritas og sa Pulso. Di gini gusto nga mo undang way paglurang ang iyang pagsunod pagpaminaw sa atong programa. Ma'am Faye, maayong hapon. May Ma'am Faye Mundia, dadapita sa Pualas, Baungon. Good afternoon, Sir Frank. Dali-dali para mahuman mga work. Malingaw ko ning dali-dali da. Dali-dali para mahuman mga work kay gasugod na rain. Ha? Nagulan-ulan na sila dito kuno sa Pualas. Gasugod ng rain. Talite kuno. Mayo na nga news. Kaya para mabugnaw ang atog palibot. Oo. Sige, Mafe, while kuang ka kanang gapanghipos ka diha kay taliti na magkaha, kusog-kusog imong radyo. Good afternoon po sa ato mga sukintik paminaw ni Shirley Alvarez, nga naa sa Tiri Hills, ni Ma'am Clara Fro, dihadapita sa Bulwa, ni Ma'am Elizabeth Basilgo, nga sukat pa ni kanedto, way paglubad ang iyang pagsunod sa atong programa. Ma'am Elizabeth, may hapon, ingon mon pod sa imong mga kauban diha sa Panimalay. Murag layo raman siguro ng palalan sa inyo, dili ka angay nga kuyawan o kulbaan. Ha? Sige. Alright, kitsa pa nga mga sukin na itong mga tigpaminaw nga naandan nila ang pagpaminaw sa programa nga si Inkagan Insin, si Laila Lynn Aguila Balios, may hapon po diha kaniya. Ni Sir Nisiforo Abilidas, mayong hapon na din dapitan sa Miss Ok sa Jimenez, Misamis Occidental. Og sa tanan nato nga wa nato mahisguti, wa nato ma-mention apan nagpakahilom nga nagsunod dinhi sa atong programang Nuda Veritas program. Salamat gyud kaayo ninyo. Dito maglangan unang pautana atong hatagan og pagtagad gikan ni John Macas. Nuda Veritas, Frank, happy ko kay naa nata sa katunga sa semana og second episode sa Nuda this week. Alisto sa ni si John Vacas da. Yang pautana, unsay mga requirements pa subdivide sa tax declaration nga yuta. Kadyot lang ha. May pagka atolan ning klaruhon, no? Kay ang tax declaration god mutungha man na kun human ma-subdivide. Oo. Munang klaro. Usana sa mga lakang kon steps nga ngadto maimura ang luna sa yuta. Okay? Sa laing bahin, ang pag-subdivide is another aspect. Panalitan karon, nagsunod ka sa usa ka property gikan sa imong ginikanan. So, pagkamatay sa ato mga ginikanan, atong bahin-bahinon ang luna sa yuta uban sa imong mga igsuon. Kanang titulo sa yuta nga gikan sa atong ginikanan, gatawgon na siya og mother title. Okay? Kay wa pa man lugar siya ma-subdivide. So, gatawgon na siya og mother title kay naa lugar tanan. Siya ay hanukanan. Mama siya, mother title. Now, unsa may tabo ni anak? Kung ang atong mga ginikanan wala na sa kalibutan, ang mga anak mo ay manununod. Okay. Pero dili nimo matumbok o asang dapita sa mother title or sa kinitibukan sa luna sa yuta nga ipasunod sa mga anak, di nimo may baongan og asa kadapit diha. Dito ba sa unahan nga daghang putyukan
or diri ka dapit sa sapa nga makalantaw-lantaw ka nga dunay manglaba diha nga gahukas lamang, no? Padalyang sa ilang kuan diha. So dili nimo masiguro ngano man kay mother title man. Unsa may solusyon na John? Ang solusyon na ipa-subdivide. So unsaon man nato pag subdivision kana, no? Subdivide or subdivision and lot plan ang kinitibuk ang termino ni ana. Diin ang mutrabaho ni ana mao ang usa ka geodetic engineer. Siya mo'y atong tugyanan og mamalihog ta nga ipabahin-bahin, subdivide ha, ipabahin-bahin kining luna sa yuta agad sa mga gidaghanon sa mga manununod. Panalitan John upat ra mo. So ang mother title kabilin silbi nga inyong gisunod sa inyong mga ginikanan nga gikuha ni Lord. Bahinon to into 4. Bahinon to upaton pagabahin kay upat man ang manununod. Pagkahuman ana, paaprubahan ka na sa Land Management Bureau. Na ang akong suggestion kung wa pa masubdivide hantog karong panahon na, wa pa mabalanse lugar ang tanan. Atong hangyoon ang maong geodetic engineer nga tipik sa iyahang sa kontrata kinang naay kontra kini. Tipik sa kontrata nga inyohang sabutan. Mag-apil na sa pag-follow up gikan o diha mismo sa Land Management Bureau sa DENR. Aro nga doon ang dadayoy release copy nga inunta authenticated gikan sa mao nga opisina kay aron nga mahimo ka na siya nga public document o angay na siya nga tahuron sa bisan kinsa. Unya dito na dayon nalatid ang mga manununod. John Macas, Oliver kining maingon ta kog Oliver Actob, kining Oliver Nalwal, etc. silang Rodney Rakenrola, sila ni Soroy Nilibs Motublag, mabahin lugar na. Okay? Dito naibaw-an na nato ang tagsa-tagsa ka mga technical description sa luna sa yuta. So maklaro na lugar. Maklaro na. Kana usa na sa mga pamaagi nga ngadto-ngadto mapanag-iya na nato ang maong luna sa yuta. Pag subdivide. Kanang tax declaration is another issue. Ang tax declaration bugat-bugat na nga klase nga document, no? Dili ka na og lahi ka na sa kana bitaw gapusis ka na lang sa yuta by rights. Kung naa kay tax declaration, no? Kung naa kay tax declaration, sundo nimo ang ubang mga requisitos nasab dito sa DENR. Ang tumong og tuyo para nga maklaro nga lahi niha sa pag-subdivide kay kadto sa subdivision ngadto mapanag-iyaman ninyo ang yuta. Sa tax declaration ang gibugaton lang sa tax declaration mao nga you are in the possession of the property but not yet an owner. So mo na nga kasagaran kung naa kay tax declaration, ang uban kinahanglan gyud i-comply nila ang tanang mga papers aron nga ngadto-ngadto maila na dayon ang maong luna sa yuta. Ilabi na kon mahibaw-an sa DENR nga kanang tax declaration naa diha na imutang ang yuta nga giisip sa gobyerno nga alienable disposable land. Dako og chance nga mainyo ka na maulon luna sa yuta. Naiuban, kursonada nga ni mo palit bisag tax declaration. Pero dili absolute. No? Kaya may tax declaration nga hanap-hanap, ang bot na to ipasabot dili klaro. Dili klaro. Na unsaon mapaglukat na tong tax declaration? Madto ka lang dito sa
municipal assessor's office arong gyud lugar maklaro, no? Na kay bao ko na idaghang mga requirements didto ka mangutana, sir. Unsa bay mga requirements kung maglukat ko og tax declaration? Okay? Tingoon nimo nga naa kay tax declaration aron nga matag tuig maobligar ka pagbayad sa buhis kay tax declaration guna. Okay? Although ang pagbayad sa buhis quarterly, ang uban yearly magbayad. I suggest himuon na to ang pagbayad quarterly. Okay? Unsa may bili or unsa may use, unsa may kagamitan nga bisan og tax declaration magbayad gyapon tag buhis, Sir Frank. Kusik man sa kwarta kay di man na siya titulo. Correct, dili na titulo. Pero kana one of the preliminaries, prerequisite to ascertain that a certain Juan de la Cruz has been in the area for that number of years. Ang kamatuoran ngano nga ubay-ubay nga mga katuigan nga nakapuyo siya sa maong yuta nga iyang gilukatan og tax declaration gumikan sa buhis nga iyahang ipakita kay naa man ni resibo. Tigumon ninyo ha, take note. Every time nga magbayad mo buhis sa munisipyo or sa city hall, hipuso nimo ang resibo kay usa ka na sa gatan-awon panahon nga i-evaluate ang legitimacy sa inyong paghupot sa mao nga tax declaration. Importante kayo na. Importante kayo. Ako doon ako'y amigo nga nagkakaso nini mga panahon na amot na mention ba ni nako? Oo. Wala-walaon siya sa kay illegally doon ay nag-occupy. Forcible entry ba? Oh. Illegally, doon ay na-occupy. Isog kayo. Isog kayo. Nga dugay na kuno sila din mga 25 anyos. Oh, 25 anyos sila, 25. So, pila istorya, siya 25 anyos. Sa pala yung prueba ninyo. Siya gabayad migbuhis, pero dili makapakita sa kining proof of payment. Simple lang nga pag-explain sa mao nga tag-iya sa law na siyuta nga nasudlan. Illegal, forcible entry. Siya kami na may among resibo. Dito pa sila galali sa barangay kapitan nga level. Ingon ang kapitan nga na amoy resibo, ipakita inyong resibo kay aron masulbad na po ni. Muto kag dili ang resibo nga gipakita niya hantod last year kay na-resolve naman karon tuiga, no? Ang final decree na lamang gid ang kuwang. Hantod last year ang gipakita niya nga resibo nga murag natukan ang kontra 1932 pa hangtod sa 2023. Na unsa pa may kasukol sa mao nga nagasulod sa maong lagurta nga way panugot sa tagiya. Nga nagbayad siya 1932 pa. Ang resibo gipangtipigan siyang mama. Napakita man na. Na unsa may mulabaw. Diba? So, importante kayo ang resibo. Ingon sa kapitan, really, ha? 1932 pa. Murag bag-o pa man kung natao niya na kapitan nagsulti. Pusa importante ang resibo. Karon, na-resolve ang kaso. Daog sila sa kaso. Importante ang resibo ba? Importante. Kaya na magoy uban nga maglukat pod og tax declaration June ambot na ko'y pasabot. Naiuban nga maglukat og tax declaration for purposes of showing evidence or proof nga sila kuno mao ay nag-occupy. That is correct. Muna nga pagpamatuod
nga maglukat sila og tax declaration, mag-report yun sila. O niya, ang presumption na sa taga-assessor's office, kung mangayo ka, naa ka nagyud lugar diha, or bag-o ka nga occupant. No? And so, naay mga requisitos para sa bag-o nga mga occupant. Ayop nakuha nimo ang hulagway ang picture ni ini, no? Ang tax declaration dili prueba sa pagpanag-iya sa luna sa yuta. It is not a proof of ownership. It is only a proof of possession of a certain real property. Okay. So, I hope nakuha nimo John, no? Murag na lapad-lapad ang ako ang pagpasabot diha kanimo. Nepay mga pamagi. Kung bag-o na ang imuhang titulo sa yuta, bago na sab nimo ang imong tax declaration. Ubos na dayon sa imong pangalan. So lain na sab di nga mga pamagi, pulos na lang tax declaration. Unya diha sa tax declaration, ayaw ka kurat. Kanay panahon nga i-review ka na sa taga-municipal assessor's office or sa city assessor's office. I think every 3 years na ilahang mga assessment. Mobisita sila sa inyong tagsa-tagsa ka mga dapit. Gatanaw nila with the tax declaration copy nga naa sa ilahang mga kamot. No? Tanaw nila. Junjun Makas, asa man ni Gapuyo. Upper Carmen, Cagayan de Oro, tanaw na to. Tinuod no, na yung tax declaration ni Junjun Makas. Ang gibutang dire payag lamang. O diya pag balik sa pag-reassess after 3 years, makita nga, kundo naman ang nakatindog. So, ang entry sa tax declaration nga gibitbit sa municipal or city assessors usabon. Butang didto building of condo. No? Unya naadayon diha ang equivalent cost. Unya certain percentage ni ana mauna ang imong bayronon nga buhis. So matingala ka, dako man akong bayronon. Naalang-alang baratuhon na kundo naman ang gatindog diha sa muyuta. So ingon na ang linugdangan unya kung dunay mga assessor nga magbisita diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga dapit. Memorize na nila. Palitan karon, imong balay as is where is wa pa mausap. Silbi. Diya na yung pagbisita nila na igamay nga extension. Siya, na may gamay ding extension ni baby, pila ka square meters niya, ilan ang inot gyapon. Unya ayaw ka kurat, kay na gamay pato nga buhis. Nga naman, because of the additional cost value sa imo nga property, kay naa na may gamay nga extension. Unsa nagkakunkundo? Di ba? So, ang buhis, gasaka. Ingon na ang sitwasyon. Pero barato man, ang atong bayronon nga buhis din sa ato, sa CDO, mas barato pa itande sa Upol Municipal Government. Labi-labi kamahal ang buluhisan din dapita sa Upol. Ibaw ko na tungod kay ang akong anak na ibalay diha sa lanang na nang mao nga subdivision, grabe kataas sa ilahang bayronon sa real estate. Okay? Sige, alas paspas kayong oras. Inog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Gikan ni Suroy ni Libs Mutoblang. Nura Veritas, dag-uma na kayo ang bukid sa Mantika o Talakag area. Kita nako ibabaw sa SM, murag paingon na diri sa CDO
ang ulan, halaka. Okay. Oo, to baklayunon ra ba tong ako kon. Mamurag paingon na diri sa CDO ang ulan. Aduna ko'y pangutan. Abi na kong supay sa ulan. Oo, soroy-soroy ni Lebs Motoblang. Naanad man ko ning imong ngalan o nga soroy-soroy. Nya diri soroy na lang imong gibutang. Ingon nimo required bagayod ang 10 numbers sa tanang ears o manununod labi na senior citizen pa sa pagsitol sa estate tax. Requirement guna ang BIR may makute kay kun ako man ko na ang BIR may makute o kay siguro matrace nila dito kini tawhan na nga bayad ba gini buhis na may ang tax identification number o basig matrace nila dito nga ay nagabayad di ay ni na iyang kuno gapalit og usa ka kahang sigarilyo, so 35% ang iyang nabayad nga cost sa sigarilyo. Oo, pero kung panalitan fake nga sigarilyo, gamay kayo ang buhis. Kay daghan ra ba fake karon sa mga sigarilyo. Siguro ingon na one way or another to find out, because you are a Filipino citizen, and one of the duties of a Filipino citizen is to pay tax. Basig ingon na ang tumugog tuyo. Oo. Tanaw kanang mga extrajudicial partition sa yuta, extrajudicial partition of a real estate or estate. Ang tanang mga heredero diha naagyutiayin bisag patay na. Grabe, no? Oo. Munang ako ag tubag nimo diha, sir, suroy-suroy ni Libs Motoblag. Gikan ni Rodney Rock'n'Rolla Nora Veritas, di ko maglangan. Okay, kaulano na god. Di ko maglangan sa akong pangutana. Sir Frank, kay kaulano na. Daan palagi ko. Okay, question. Mangayo kog idea nimo unsaon pag-compute sa capital gains tax? Okay. 6% ra, sir. Oo. Actually, ang makataba ni mo compute nini ang BIR. Di ka mag-risk compare sa BIR kaya na may resibo nini. Walay saputi. Dili na pareha ka na kana bitaw mga aser da sa surtres o nga mag-compute magpataka. BIR may ka na sila mo compute. Ingon siya, mga ikog idea nimo unsaon pag-compute sa capital gain tax kay naalagi ko'y computon as urgent, gisugo ko sa akong uyuan. Okay. Mo na imong buhaton. Ang imong pagabuhaton para sigurado ato ka sa BIR, mangutana ka lang dito. Ma'am, unsaon pag-compute? Pero actually, kung capital gains tax 6% sa mao nga total cost, no, ang presumed gain na siluso man ang gobyerno kung naipalit sa yuta ang nahalinan mao may magbayad, ang nahalinan mao'y magbayad. Kay tanaw siguro sa gobyerno gahay nakasapi niyo kay nahalinan sa yuta, paningnan og buhis gatawgon na siya capital gains tax. Alright, ang balaod 6%. So kung panalitan, napay exemption nini. I think ang capital gains tax, ang exemption nini is 200,000. Sa to pag kung ang imuha nga total cost sa pinalitay mabot og 200,000, no? Di ka papaninglan. In excess of that, by bracket na dayon, naa na dayoy collection nga buhaton sa BIR. Now, for further verification, pwede ka moadto dito Mr. Rodney, si Rodney Rock'n'Rolla ang nangutana ni ini sa BIR. Patudlo ka na may gwardiya diha. Guard, asa dapit pag magpa-compute ko. Ganahan kayong gwardiya na kay maka-income ang gobyerno. Tiyaw mo nang magpa-compute ka. Pero 6%. No.
Banabanaa lang o pila ang cost. Banabanaa lang ang halin. Kay panalitan na lower than 200,000 ang halin, wala kay bayro nun sa capital gains tax. Okay, sige, salamat. Mayang hapon na gaw. Uy, si Salde Mendez, no? Say makaingon ko sa akong kagulingon na basin og si kining natanaw na ko ang dagway ni Agaw. Nipis-nipis ang buhok, no? Magi siguro ning kaliwatan na. Pero ako sa bata pa ko gaw, ay sos, makabibihag ang akong buhok. Ang buhok rasam. Ang buhok rasam. Mayong hapon gaw ni mo diha. Septem Virgo Nola Veritas. Ayong adlaw Sir Frank og madag-umong Miyerkules kaninyong tanan. Tinuod gid nga kaulano ng palibot. Ang gasulti na ko nini si Oliver kaganina. Si Rodney ba to? Oo. Sige. Ayong adlaw Sir Frank og madag-umong Miyerkules kaninyong tanan. Mga magpa-advise lang ko nimo asa ta pwede makakuha kopya sa deed of sale o uban pang dokumento sa napalit na mong yuta o mother title pagyud ni. Nasunog manggod ang tanan. Halaka. Nasunog manggod ang tanan. Halos problema ni sa akong igagaw nga tuaron sa Santander, Cebu. Oy, pamilyar ko nin lugar kay mo man ang sunod nga lungsod sa Oslo. Salamat daan sa tubag. Muna yung magkakitabo, no? Dili man ko ingon nga magpasalig nga hopeless na nimo ni, no? Kung nawala kay nasunog, wala gito'y paglaom nga makaredeem pata sa laing kopya. Munang tinuod. Kay ang absolute deed of sale, pinaka-importanting document, ilabi na sa pinalitay sa yuta. Dili ta ka i-discourage. Hopeless ni nga magpalaom pa ta nga maoning atong pagabuhaton. Dili sa ta makaingon mag-execute og affidavit of loss ug unsa pa niha. Labi na kay na sunog makani og nahanaw zero gyud zero. No. Doon na lang ko'y alternative suggestion ni Mr. Septem Virgo. Mag-execute ka mo og bag-o nga absolute deed of sale. Okay? Basta naa diha ang mga heredero og ang buyer. As usual, ang atong pagabuhaton mao nga human na ipa-notaryo ka na sa atong abogado. Which means nga mag-secure kita og bag-o nga absolute deed of sale kay wala gite paglaom. Wala tay pag-asa nga ma-recover na to kay sunog man. Sunog man. Na di man po pwede nga moadto ta sa ROD kay ang ROD dili repository sa gitawag na to og mga ingon nini nga mga transaction. Ang naadiha nila maura ang mga certificate of title. Wala tong matawag na to nga deed of sale. So di gid nato lugar na siya mahandom pa. Dili na to siya ma-redeem kay wa gid sila file o record niya na. In fact, maglisod mo. Kung wala kining mao nga certificate of title, no. Ang absolute deed of sale, may tabo nga dili na to matitulohon ang yuta. Muna ang atong alternative nini nga gusto na kong isuggest, talk to the heirs. Kung buhi pa ang seller, mas maayo. Aron nga mag-execute mo og affidavit, bag-o na to nga absolute deed of sale o niya as usual ato dang panotaryuhan para paspasan ta kana bayad ta sa atong mga buhis etc. comply sa other requirements aron nga kana ma-file na to og mapa-issue na dayon diretso ang bag-o nga certificate of title nakapangalan na sa buyer. Okay?
Sige, si September Virgo ang nagkuan. Si Oliver Ampong Nalwal. Oy mo pa yung pagpangutana. Kinsa ba ditong ganinang ga-report nako Rodney Rakinrula siguro. Grabe ko nung dagom. O gikan sa talaka, gun sa pato, kabalaka tuod ta nini. Pananglitan, no da berita Sir Frank question, gikan ni Oliver Ampong Nalwal. Pananglitan nag-abroad ang tag-iya sa yuta nga akong pagapaliton. Og ang ginikanan sa tag-iya ang gaasikaso ani para ibaligya sa akoa. Unsay angay nakong buhaton kay need man ang deed of sale og name sa owner sa mismong butang. Dawbi ang signatory ani nga tuwa man siya sa abroad ang tag-iya nagtrabaho, pwede ba ang ginikanan na lang sa tag-iya ang muhimo ani? Dili pwede. Ipapangayo ang mama sa buyer o SPA, Special Power of Attorney. Hibaw ko kato siya dito sa Amerika. Hibawan na niya ang mga pamaagi, no? Karon gaan dili kayo risgo ang pag-secure sa SPA kay ang Pilipinas ug ang Amerika membro sa Apostle Convention. Nga pwede nga kung naatay mga document sa mapanalitan SPA, dili ingon nga kinanglan mo adto ka pa dito sa consular office sa Philippine Embassy o asa din dapita. Because of the Apostle Convention, gitugutan nga pwede ta mo duol og mga local lawyers ditong dapita nga murabag pareha din ni nga mag-notarize. O niya, ayha pa nato ka na ipanala dinhi sa nasod sa Pilipinas authorizing the mother nga siya ang gitugyanan nga maoy magbaligya sa ngalan siyang anak nga tuad ditong dapita sa Amerika. Ayaw kanang kanang iyang inahan, ayaw og deal kaniya og walay SPA. Palihog lang. Kay lisod na karon. Bisan nga ning SPA effect pa manggani. Makurat na lang tong usang legitimate untang atag nga nawa naon sa maning kalakiha. Dagan na kayo mga scammer nito dinhi sa Pilipinas. So balantayon ni istrikto ka lang sa imong kagalingon, ayaw ka og kumpiyansa, ayaw pagdali. Kay lisod na kayo. Lisod ay daghan naman kay mga kasong ingon ini nga bisang anik SPA dili nga ni intrigar iuli nga to mismo sa naghatag og SPA na ang iya nga pamina mura nag-iya ang maong property o sila kuyapi. Mao nang problema na to usahay, ma-overlook na to. Now, that's one remedy. The second remedy, pabuta nga makauli ang anak niya dinhi sa nasod sa Pilipinas. Ikatulo, mas maayo nga sana mag-video call kamo and then duly recorded ang mao nga proceedings aron to support any future discrepancy nga morais unya panahon ining mao nga transaction sa pagpamatuod that it really exists. And in fact, dunay netabo nga pagbaligya sa mga luna sa yuta pinagi sa SPA nga gisugo ang inahan. Dito, ibutang gyud, iklaro gyud sa inyohang pag-istorya-istorya. Kay uso naman karon ang video call. Di ba? So, kana i-record, di na ko kibaw kung sa pamagis pag-record na. Pero kibaw ko nga ma-record na. So, kuan na, kanang pagpanagana kay basin unya o mag-deny ang inahan or amahan. Wa may SPA. Nanalugar ba? Oo. So, ukayo ninyong inyong file sa way sa iyo SPA. Nag-istorya pa nga ni sa nag-isyog SPA wa kakuyap diha.
So ingon na ang sitwasyon. O sige. Gikan ni Ann Terbnat. Mura og kuani kini gibali ang apelyido. Good afternoon, sir. New account kay gisapot ko. Hoy, ayaw sapot-sapot diha. Good afternoon, sir. New account kay gisapot ko. Ukit sa baka ni gisapot. Oy, relax kay matiguan tagsamot ni ana kung panalitan na sapot-sapoton ta. Di mayo. Sige, relax lang good. Kayo si Ann kining Terbnat basig taberna ni siya, no? Or abot ko siya apelyido basig taberna ni. Oo. Doon ako taberna nga friend ako, nag-retire na siya. Basig mao ni siya, pero dili man sab. Basin og mao pero dili man sab. Ako ro pay gatubag. Oo, ay sayon ra pagtubag. Okay, Ann or Ani ba? Sige. Ini salamat lang pod nga nagapaminaw ka dinhi sa ato ga programa. Ay pagsapot-sapot diha kay mo ni makapatiguang. Ha? Relax lang. Sapot-sapot ay sus. Ayaw gyud likayan gyud nato ng sapot-sapot kay mao gyud na ang makapatiguang nato. Ipakuan lang. Sapot ka, ipahungaw lang. Ayaw idibdib kay naay mga pagtuon na nga inunta maapektuhan ang imong mga emosyon ba nag-unsa na nga mga kalaki diya nga maapektuhan ang artificial intelligence. Badiha. Ay, nako. Sige. Ani Terbnat. Sige, Ann. Salamat. Ayaw pagsapot-sapot, ha? Alright. Dirita sa walk-in. Sa walk-in ta, walk-in. Atong unahon na to sa mga walk-in na to kay Luoy. Dili na to matagad ilang pautana. Pero ako mapong gisabot gisabot na ko daan ni sila nga. Kamuhot-huot lang yun mo, ha? Sige. Unsa nga nitong imuha nga concern? Ang tinod ako summarize sa ilahang mga pangutana. Sige niya, ha? Diyot lang. 40 na nagpuyo. Unsa man ni? 40 na nagpuyo. Basig 40 anyos. Oo. 40 na anyos nagpuyo. Mao pa jud gabayad. Mao na kay magdali-dali magsuwat nga siluan. Mao pa jud gabayad buhis. Okay. 40 na katuig nagpuyo. Mao pa jud gabayad buhis. Mapanag-iya ba kadtong magbayad sa buhis? Okay. Oy, related ni sa mga pautana kaganina. Oo. Now, ang nasabot na ko na, no? 40 years nagapuyo siya. Siya pa'y gabayad og buhis. For 40 years, no? Now, out of that year nga nagabayad siya, kwinta-kwinta 40 years, mahimo na ba nga siya may gabayad sa buhis, mapanag-iya ba niya ang mao nga siguro property, no? Ibutang talang yuta. Situbag ninyo nini. 40 years gapuyo. Siya gabayad sa buhis sa lagtod kapag kasulti. Ang iya pauta na, maiya na ba ang yuta? Ang tubag nini, no? Daliong ko lang is pagpasabot para sa sender. Nga basing gipalaom siya sa iyahang mga kaila diha. Nga out of 40 years of continuing pagbayad sa buhis, unya dayon kining feeling niya iya na. Maiya na ba? Ang tubag dili. Mao na ang problema. Ngano? Bayad kag buhis. Unya day takulahaw day sa imong pag-claim kay 40 years na. 40 man ang gibutang nimo dinhi.
40 anyos na ka nga bayad-bayad. Wa ka siguro magpatambag pud og maayo sa imong mga silingan ug unsay angay nga pagabuhaton. Di ba? Unya kay mao ka nga kung ang yuta titulado under the Torrens system law, dili na siya basta-basta indefeasible title ang term niya na. Nga dili ka na siya pwedeng mabuntog, dili na siya pwedeng mabalitad, dili na siya pwedeng makubian, dili ka na siya pwedeng mahilabtan og mausab, kay indefeasible title ang maong titulo sa yuta ubos sa balaod kanang gitawag natong Torrens system law. Nga sa ato pa, bayad ka buhis. Kaginansya ang gobyerno da. Okay. Bayad ka buhis 40 years. Nya kay wa ka may titulo sa yuta. Unya katong titulado katong tao nga na mo ay nakapatitulo, to adito sige tan-tanos titulo sa yuta nga sus pagkalami mangining gusto ko man untan ibaligya ninyo pero mangita pa kog sakto nga buyer. Ikaw pod at the same time gakwenta-kwenta sad ka nga 40 years basin mo prescribe na ni, no? Good faith silbi ang imuha nga hunahuna nga bayad kag buhis. Kay gatuo ka nga imo na for 40 years. Dili ka makaklaim sa gitawag nga acquisitive prescription ubos sa balaod. Nganuman, kay ka na nga yuta registered man, rehistrado man siya, indefeasible title. Mao gina ang prerogative or privilege sa mga nagupot og yuta nga titulado. Dili na siya pwedeng matayog. Muna ang uban nga mga scammer, maghimo na laglaing nga certificate of title, effect nila. Kaya kapaning kamot gyud lugar sila nga makayuta. Naay mga scammer ingon ini. May nalanggani kay dili ni basta-basta part because of that law. So, ang makapadayon sa pagpadagya o walay putol, kinsa man, katong doon ay certificate of title. Siguro for that number of years, 40, wa siya diha kay tuas Manila gatrabaho ba, tuwa ba dito sa Amerika, nag-retire, nibalik sila din sa nasod sa Pilipinas para sa bag-o nilang kinabuhi, balik din sa ato sa Dakbayan sa Kagiduro kay magtukod na sila og commercial building baka kondo o unsa pang mga butanga, dumdum siya sa yuta kadtong naa kay man naghupot man siya certificate of title. Unya karon naa kamo mag-claim na kinsa may dunay better right. Kadtong dunay certificate of title, wala in taon mo. Pero dili mo angay masuko because for 40 years wa makamo paningli sa bayad sa rental. So katong inyong pagpuyo part, okay na to. Compensated na mo for 40 years nga wa gyud mo makagasto. Rental sa mao nga space. Mao na usahay no kay daghan kayo nini nga mga pahitabo kana bitong gitawag na to forcible entry. Munang pait no. Okay, kadjot lang ha. Si Annie Terbnat, nag-follow up siya, no? Nag-message ko nimo, sir, sa messenger. Nganong kay bawo ka mga naay messenger nako? Okay, kadjot lang ha. Annie Terbnat. Inkagan in sin. Sir Frank, amping sa pag-uwi kay madag-umon ang kawanangan. Good afternoon and God bless us all. Lagi magdagan-dagan kita paingon dito sa ato nga kining sakyanan nga distansya ra ba to. Nya dayon dali tang mahumod.
kay ang bundak sa uwan mo slide sa atong ulo mo mo tabid man day na ditso diri sa atong abaga sa atong pulo mahumod din ta ditso no kay upaw na gud ta. Oh. Bito po retiaw si Lelia Lynn Aguila Balihos. Oh. Wa pa man siguro pod magawan otherwise magsaba man ni sila. Oh, magsaba man ni sila. Okay, nala sige salamat. Thank you. Kinsa man nilagi ako noy. Okay, nala sige salamat ha. Dinhi sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon. Oh, grabe kapaspas ang oras. Yun lang ha. Relax lang mo diha. Relax. So may dalian sab ninyo. Wa mo ko'y nadawat diri sa Messenger. Oo. Wa ko'y nadawat. Sige. Salamat na lang, no? Si Mang Fim Mundia. Noda Berita. Sir Frank, ask ko ang share na yuta sa akong brad napatay na giprenda sa akong pag-umangkon. Unsa man ni iyahang anak? O nagiprenda sa akong pag-umangkon gamit ang name sa akong brad napatay na. Karon gaembarguhon na ang ubang mga igsuon wala masayod ani nga kalihukan igsuon sa nagprenda or imong igsuon unsay mahitabo legally sa akong pag-umangkon na magprenda og sa giprendahan na tao. I hope kailaran ninyo na no. Akong balik ko na maong problema. Sir Frank, ask ko ang share na yuta sa akong brad, yang iso ni Ma'am Mafi, napatay na, giprenda sa akong pag-umangkon, gamit ang name sa akong brad napatay na. Karon, gaimbarguhon na ang ubang mga igsuon wala masayod ani nga kalihukan. Unsay mahitabo legally sa akong pag-umangkon nga nagprenda og sa giprendahan na tao. Actually, ma'am, kanang pag-demand or pag-embargohon na, that is part of the process. That is part of the process. Nga embargohon. Abi ni mo, ma'am, katong uban sa mga kakaraanan, ilabi na dinis ato sa Cagayan de Oro. Ang uso ko no kanadto, mobitaw ko no ng mga certain individual dinis ato nga dato, kay automatic appropriation ang yuta nga on that very day dili mabayran. Maingon ko no ang giprendahan, amo na ni. Pero kung atong tanawon ang Civil Code of the Philippines, dili na siya, illegal na siya. Questionably. Pero kanadto god kay sila man ang dato din sa Cagayan de Oro, hasaludo hangad ang mga tao. So yuta dito, yuta dere la prenda, mao na nga dato na kay sila karon mga panahon na. Prenda lang na, prenda. Ang pangutana mo ni, kung dili ka tag-iya sa maong nga yuta, makaprenda ka pa? According to the Civil Code of the Philippines, dili pwede. Because the requirement to mortgage property part is that you must be the absolute owner. Nga sa ato pa, kung dili ka tag-iya, gatumutumo ka pagbaligya, gifake ang ubang mga papili siguro, ang maong kontrata, contract of mortgage, is not valid. Na, wa sab siguro may bawi sa giprendahan, wa pud siya magkuti-kuti. Pero mao na ang rule, you must be the absolute owner of the property when you are going to mortgage the property to another person.
nadili man ni siya absolute owner kay mura og magic siguro kay patay naman ang mao nga tagiya. Ang dapat nini nga mo argibyar ang maong mga manununod sa imong mga pag-umangkon, anak sa imong igsuon nga namatay. Anak sa imong igsuon. Mabawi pa ba? Why not? Ang pagabuhaton ni ma'am, kay kini iprenda man na prenda unya rimate gipaninglan na sila, no? Dapat ipagi ni sa gitawag na to og extrajudicial foreclosure. Amoton sa mga papilis pod. Tanawag na abay mga papilis. Kaya ang problema nini og walay mga papilis pod. Kaya ang atong balaod nagtugot man sa pagbaligya sa yuta ug di nagyud mabayran. Kadot lang ha. Let me please remind me kay di man ni matiwas na to discuss kay alas 4 naman. I hope ma-review na to ni Ugmayo karong Friday, no? Okay, aron nga ma-explain na to ni Ugmayo. Tanaw mga papili sa naa ba siya gitugutan ba siya sa mga anak sa imong igsuon o tumo-tumo gyud siya. Tumo dili ni pwede, no? Dili ni pwede. Pero may paglaom pa. Ilabi na ko naa sa isapi pag-auction sale sa mga property, extrajudicial foreclosure sale sa mga property. Panahon nga iyan ang paliton pagbalik na may 1-year redemption period aron nga malukat pagbalik o iuli na dayon na dito sa mao nga real nga tag-iya ang mga manununod sa imong igsuon. Okay, taas-taas punta ang gusto nako nga hisgutan din nag-ingon nga okay, thanks sir. Si Mafi mo yung nag-reply. Sige. Wa na tayo panurugoras din sa ato kapag panaguban sa atong tulumanon. Magdali sab ko kay kaulanon ra ba kuno. Ingon nila Ma'am Leila Lynn Aguila Balihos. Tanaw na ko hayag pa man. I hope nga dili ta maabtan og uwan kay kining timpuro bang sipon ug ubo karon. Tinon na bantay-bantay mo. Okay? Sige. Sa nga ni Ricky Langga, kami moingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong hapon kaninyong tanan.